Pero at the age of 16, nagtatrabaho ako. Totoo to sa ating mga OFW. Kama yung binabayaran mo, hindi buong bahay. Punong-puno ng Pilipino doon. Parang feeling ko nga nasa Pilipinas din ako. Hindi ka man lang makatanggap ng simpleng kamusta. Or minsan, kakamustahin ka pero may kasunod. Kailan ka magpapadala. Kaya doon talaga maghahanap ka ng community, kaibigan, hirap makakuha ng totoong pangangamusta. Kamusta ka na ba dyan? Natutulog ka pa ba? Kumakain ka pa ba sa oras? Nakakapagpahinga ka pa ba? Marami tayong kababayan, hindi baon sa utang. Nagtatrabaho ka na lang para bayaran yung mga credit cards mo. Pag kulang yung padala mo sa Pilipinas, sasabihin na, anong ginagawa mo dyan? Pag OFW ka, hindi kami sa ibang bansa nakatingin sa degree, talino, galing mo. Nakatingin pa rin yan sa diskarte at sa experiences. Kahit ano ang talino mo at ang degree mo, sila pa rin ang masusunod doon. Uuwi ako ng madaling araw, iidlip lang, maliligo, papasok ulit. Pag tayo ko, may nakita akong 2 kama, gusto kong pumunta sa kama na yun na parang pagod na pagod yung katawan ko. Pinilit kong makaalis kahit hindi ko na ano yung nangyayari. Basta na lang sumakay ako sa kotse at hindi ko na alam kung paano ko nakauwi sa amin. Doon ko na pinag-chat yung lalaki. Hindi niya inamin. Pero sa huli ang sinabi niya, please Krisha, huwag mong sabihin sa asawa ko. Ang kaibigan ko na kasama ko sa saya, sila pa mismo ang humusga sa akin. Pati ako ay nakulong nang walang kalaban-laban. Nabaliktad ako sa kaso. Yung bansang kinalakihan ko ngayon, kailangan kong magtago. Hindi naging madali, hindi naging masaya, pero masasabi ko, naging worth it siya. Ang sponsor natin ngayon ay HypeHive, isang platform na nagpapadali sa mga appointment kaysa dati. So off the record, nagkaroon kami ng mga guest tulad ng healers, therapists, at freelancers. At lagi kaming nakakatanggap ng mga komento kung saan sila mahahanap at paano sila mabubook. Masaya kaming makipag-partner sa HypeHive para magbigay ng discount sa teams para sa pinakamadaling booking experience. At ang pinakamagandang parte, kung mag-sign up ka ngayon bilang solo freelancer, libre ito! Pumunta lang sa description at i-click ang link sa ibaba. Ngayon, balik na tayo sa video. Ako si Krisha Yuzon, napilitan maging OFW sa Dubai, UAE. Okay, napilitan maging sa Napilitan dahil ang tunay naman na talagang OFW ay ang mga magulang ko. So, doon ako lumaki simula 2 months old. Dito ako pinanganak sa Pilipinas. Pero after 2 months old ako, dinala ko sa UAE. Ayan siya, which is mas kilalang Dubai. So, doon ako lumaki, doon na lahat nag-aral. And dumating ang pagkakataon na kailangan umuwi ng daddy ko dahil nag-retire na siya, may sakit na siya, and yung mommy ko. Like, almost 30 years sila sa UAE. And then, doon ako napilitan at wala nang choice kung hindi magtrabaho. And naging certified OFW ako. Mga ilang taon po kayo nag-start na po mag-trabaho po sa Dubai? 16 years old ako unang nag-start magtrabaho. Baka magtatanong yung iba, paano yun? So, under father's visa, wala namang residence visa, especially sa UAE. So, under father's visa. So, nag-start ako sa part-time, nagtitinda or nag-work ako sa isang supermarket o palipat-lipat na supermarket promoting a beauty product. Ayan, doon ako nagsimula at nagbebenta, nagpo-promote at nagpo-push na makapagtrabaho at the age of 16 years old. Nauwi pa rin po ba kayo dito sa Pilipinas ng mga time po na yun? O parang tuloy-tuloy po talaga yung kaya niyo po doon sa abroad? Nung mga nagtrabaho ako at the young age, pinipilit ko na wag mo nang umuwi kasi nag-iipon ako since ako yung naging breadwinner sa family namin. 4 na babae kami, magkakapatid. Ako yung bunso. Ako yung walang pamilya. Ako yung walang responsibilidad. So parang sa akin binigay yung responsibilidad na magbayad or sustentuhan ang gamot ng tatay kong may sakit, ang nanay ko. So sa akin siya na naatas. And as much na gusto kong tuloy-tuloy magtrabaho. Pero once in a while naman, 1 buwan, 2 linggo, 3 linggo, nagbabakasyon dito sa Pilipinas. Kamusta naman po yung parang experience, overall experience niyo po yun? Dahil laki ako sa Dubai at nakita ko ang paghihirap ng aking mga magulang. So, hindi ko rin inaasahan na ma-experience ko din siya. No? Kasi, biro mo, totoo to sa ating mga OFW sa Dubai, kama yung binabayaran mo, hindi buong bahay. Ang tawag doon ay bed space, binabayaran mo siya ng, kung baga dito sa Pilipinas, 5,000, 8,000 para lang sa kama. Matututo kang makisama sa ibang tao. At imagine, 16 years old ako noon, kailangan kong mag-adjust sa mga katrabaho ko. Kailangan kong matuto kung ano ba ang dapat. Kasi syempre, dahil nag-aaral ako,
nung mga, syempre, galing ako sa pag-aaral, biglang magtatrabaho. Maraming adjustment, maraming paghihirap na naranasan ko din na to the point na kailangan ko pang maghanap ng isa pang part-time job para lang talaga, not to prove myself to anyone, no? Pero parang talaga may maipadala ka sa mga magulang mo, yung hindi lang sapat, yung alam mo magiging sobra. Kasi nga, dahil wala naman akong pamilya. Isa din sa pinakamahirap ay siguro yung makalimutan mo yung sarili mo. Ayun, yung lahat para sa pamilya mo, nakalimutan mo na parang reward, ganon. Nakalimutan mo na mag-spend time para sa sarili mo dahil lang iniisip mo ay para sa kapakanan ng pamilya mo. Dahil ikaw ay naatasan ay magtrabaho for this season lang naman. So, yun lang din siya. At syempre, pangungulila dahil bata pa ako noon. Technically, teenager ako noon, no? Na dapat nag-aaral, pero nagtatrabaho. So, as an early OFW, yun yung sa pinaka naging challenge sa akin, na kailangan kong maging matanda para lang maunawaan at masabayan yung mga kasama ko sa trabaho. Wala naman po pang limitation yung work niyo po nun sa Dubai? Or okay lang po talaga sa kanila kahit 16 o pataas po ang tatrabaho? Yes, kasi pag father's visa ka, so may agency na ang palabas kasi talaga niya, we're in part-time job siya. Hanggang nung 18 years old ako, doon na ako nagkaroon na, hinire na ako internally. Nagkaroon na ako from father's visa to working visa na kasi legal na. So doon na ako magkakaroon ng labor card, lahat siya. So technically, yung 16 to 17 years old ako, part-time siya. Pero part-time na stable, yung monthly may sahod ako. So hanggang ma-expire yung father's visa ko. Kasi ganun yung sa Dubai, wala ka namang residence visa talaga unless meron kang magulang doon or merong company na mag-hire sa'yo. May naranasan po ba kayong parang stigma or discrimination as a worker? So far, wala naman kasi punong-puno ng Pilipino doon eh. Kumbaga, parang feeling ko nga nasa Pilipinas din ako. Kasi kahit saan ka pumunta, marami talagang Pilipino at kahit saang mall. So, somehow, wala naman discrimination sa Pilipino kasi kilala ang Pilipino doon na mabait, masiyahin, very friendly. So far, wala naman. Gaano po kahirap maging isang OFW? Mahirap siya kasi may mga pamilyang umaasa sa'yo. Siguro as an OFW, isa sa pinakamahirap bukod sa pagkayod, bukod sa pagtrabaho, bukod sa pangungulila sa pamilya. Mahirap yung hindi ka man lang makatanggap ng simpleng kamusta sa mga taong umaasa sa'yo sa Pilipinas or minsan kakamustahin ka pero may kasunod. May kasunod na kailan ka magpapadala. Pero yung as an OFW kasi malaki yung pangungulila mo sa pamilya eh. Kaya doon talaga maghahanap ka ng community, maghahanap ka ng mga kaibigan na magkakaroon kayo ng magkakaintindihan kayo sa isang sitwasyon, no. So isa sa in my own words, no, ay mahirap makakuha ng totoong pangangamusta. Kamusta ka na ba dyan? Natutulog ka pa ba? Kumakain ka pa ba sa oras? Nakakapagpahinga ka pa ba? So yun yung mahirap minsan at nakakalimutan o nakakaligtaan ng mahal natin sa buhay dito sa Pilipinas na masabi yon or matanong yon. Totoo po ba to na kapag OFW ka, iniisip kasi mayaman ka marami ka ng pera, ganun po? Totoo siya dito sa Pilipinas, pero ang hindi nila alam ay, ako na-witness ko to sa mga magulang ko, no? At sa marami doon, ang hindi nila alam, marami tayong kababayan, hindi lang naman sa UAE o kahit sa ibang bansa, madalas baon sa utang. Madalas maraming credit card na kailangan bayaran na nagtatrabaho ka na lang para bayaran yung mga credit cards mo. Alam mo yon, para bayaran yung mga utang mo. Nung nagtatrabaho ka na lang minsan talagang walang matitira sa'yo. Kailangan i-budget mo na lang siya kasi pag kulang yung padala mo sa Pilipinas, sasabihin na, anong ginagawa mo dyan? Baka, ginagastos mo yung pera dyan. Pero hindi nila alam yung hirap ng totoong nagtatrabaho talaga dun. And sa UAE kasi, ang okay namang sa UAE, isang trabaho okay na. Ayan siya. Pero siguro sa ibang bansa, talagang magdodoble kayod ko, 2-3 trabaho. Pero sa UAE naman na nakita ko talaga, yun naman talaga siya. Pero pag masipag ka, pag maayos ka, magtrabaho, talaga namang tatagal ka. Pero kung tatamad at palipat-lipat, hindi stable kung ano man yung gusto mo, doon ka mahihirapan.
Siguro because nagkatrabaho ako nung sa murang edad, yung pinaka-achievement ko ay makapagpadala sa magulang ko. Makakain sila ng 3 beses sa isang araw. Sa akin yun yung pinaka-achievement. No? Wala man akong nabigay sa kanila, hindi ko man sila napatayo ng sariling bahay, hindi ko man sila nabigyan ng, alam mo yun, magandang buhay. Pero bilang isang anak na nagtatrabaho sa ibang bansa, yung makita mo lang buhay pa sila hanggang ngayon, na malakas sila at nakikita mong na-enjoy nila yung mga pinapadala mo, nakakakain sila sa ayos. For me, that is one of the best achievement no, na nakuha ko bilang isang anak. Kasi murang edad, ano bang yung narating ko na yon? From promoter, okay? From promoter ay achievement din sa akin at babaunin ko din ito at nakita nung boss ko na Indiano na yung dedikasyon ko, yung passion ko sa trabaho, kaya ako ay na-hire internally, naging account executive ako. So dati nagkatrabaho ako sa supermarket, ako yung nagpo-promote. Ngayon ako naman yung nag-i-interview at naghahanap ng mga taong papasok sa mga certain brands na kailangan i-promote nila. Siguro yung dalawang yun ang naging achievement ko talaga. Ano po yung naging effect po nun sa buhay po ninyo, positively or negatively? Positively, siguro yung resiliency. Bukod sa marunong ka mag-budget, resiliency sa mga crisis na darating sa buhay mo. No, yung alam mo ang pakiramdam ng walang-wala, alam mo naman yung pakiramdam na tatanggap ka ng sahod, marunong kang mag-budget, marunong kang mag-prioritize kung ano yung dapat unahin mo. At siguro natutunan ko din yung marunong ako mag-adjust sa ibang tao. Kasi doon marami kang papakisamahan. Hindi lang Pilipino, iba't ibang lahi. Marunong kang makaintindi ng iba't ibang kultura. And yun yung pinaka-binabaon ko hanggang ngayon. At marunong akong umintindi din ng mga taong mahirap intindihin, mahirap, iba't ibang ugali. Kung paano sila papakisamahan, kung paano sila kakausapin ng mahinahon at maayos. Yun yung babaunin ko as OFW talaga. May maano po pa kayo mga misconception ng mga tao po dito sa Pilipinas about OFWs? Misconception dito sa Pilipinas. Kasi minsan kasi iniisip nila na kailangan nakatapos ka, kailangan matalino ka, kailangan maganda ang eskwelahan mo, kailangan, alam mo yun, kailangan may degree ka, kailangan magaling ka mag-English. Pero hindi eh. Pag OFW ka, like ako talaga, na-experience kasi in-interview ko yun, no? Hindi kami at sa ibang bansa nakatingin sa degree, sa talino at galing mo. Nakatingin pa rin yan sa diskarte at sa experiences na meron ka at kung paano mo i-represent yung sarili mo. No? So, ganun siya. So, maraming tao dito talaga talagang nagsusunog ng kilay para pagdating nila sa ibang bansa, itataas ang posisyon nila. Sa ibang bansa, kahit ano ang talino mo at ang degree mo, sila pa rin ang masusunod doon. No? So, ayun siya. And yun lang syempre nakakalungkot dito sa Pilipinas talaga. Dahil nakabase tayo sa mga pinaghirapan natin noon. Pero yung based on experiences, kung wala din naman yun, ay mahihirapan tayong makausad at makahanap ng trabaho talagang na gusto natin. Sa mga panahon po na OFW po kayo, ano po bang moment na parang hindi niyo po malilimutan na nangyari po sa inyo? As an OFW, first, sabi nga nila, it's overseas Filipino workers, no? And siguro I would change the workers into witness, overseas Filipino witness. Kasi hindi lang naman ang mga Pilipino nagtatrabaho, pero nagiging isang witness kami na OFW kung ano ba talaga yung buhay sa labas ng ibang bansa, ng bansang Pilipinas, no? Kung ano ba talaga yung buhay ng paghihirap, ano ba talaga yung buhay na kailangan gawin mo ang, alam mo, ma-achieve mo yung dreams mo, yung goals mo, no? And kung tatanungin ako, I have witnessed isa sa pinaka malalang nangyari sa buhay ko, and this will start ang turning point ng buhay ko talaga, no? Dahil lumaki ako nga sa Dubai, ako ay nagtrabaho ng maaga. Ang totoo nito, habang nagtatrabaho ako, alam nyo bang nagtanim ako ng sama ng loob sa magulang ko? Dahil bilang bunso, hindi ko naman inaasahan na sa akin ipapatong yung responsibilidad na dapat at the age of 16, nag-aaral ako. Dapat at the age of 16,
ine-explore ko pa yung pagiging teenager ko. Pero at the age of 16, nagtatrabaho ako. Inaasahan ako magpapadala buwan-buwan, minsan pa nga linggo-linggo, para lang masustento ko yung panggamot at pagkain nila sa araw-araw. So at the age of 16 talaga, ang dami kong frustration. Nagalit ako sa magulang ko, sa tatay ko, sa nanay ko, na dapat kayo nagtatrabaho, dapat ako yung nag-aaral. Pero wala akong choice. Kailangan kong lawakan yung pag-iisip ko. Kailangan kong lawakan yung pag-unawa ko. Hanggang 16, 17, 18, trabaho ng trabaho. Hanggang 19. And then siguro, nakalimutan ko na rin maging rumespeto kahit sa mga nakakatanda kong kapatid. Dumating sa point na naging mayabang ako. Mayabang na way na parang, wag niyo akong babawalan. Buhay ko to. Ako nagpapakain, ako nagpapadala sa magulang natin. So, alam niyo yun na parang, wag niyo akong pakialaman, kahit bunso ako. No? So, sa Dubai, very open doon, party dito, party doon, lumakas akong uminom lalo. So, malakas akong uminom ng alak, malakas ako sa bisyo, gabi-gabi, nasa club ako, gabi-gabi, kasi yun na lang nagiging outlet ko, no? Uuwi ako ng madaling araw, iidlip lang, maliligo, papasok ulit. So parang hindi dahil gusto ko lang magtrabaho, kung hindi dahil maraming frustrations na sa buhay ko. Maraming katanungan, maraming kalungkutan. Pagkasama barkada, ang saya. Pero sa totoong buhay, pag ikaw na lang mag-isa, ang kasama ko na lang madalas, yosi ko, ayan, kung ano man yung stress ko, lahat, no, magtatrabaho. So ulit-ulit na lang. And dumating yung January 29, 2011. Ito yung naimbitahan ako. Kasi po doon sa UAE, uso po ang mga party, mga Pilipino, magkakasama isang community. No? So dahil po ako ay malakas uminom talaga and responsible drinker talaga ako. Pag sinabing responsible drinker, kasi sa UAE, bawal ho talagang mag-drive ng lasing. No? So pag gusto ko magpakalasing, naghahanap ako ng isang taong magiging bantay ko. No, ganun akong tao. Pero pag gusto kong magpakalasing, pag gusto kong magpakalasing, may bantay talaga. Pero pag normalan lang, okay lang yung mga kasama ko. Mas matatanda sila, no, na umitim kayo dyan, pero ako maghahatid sa inyo. Ako mag-aalalay sa inyo. So, ganun ako ka-responsible drinker. Hanggang sa dumating yung January 29, 2011, ako yung naimbitahan sa isang party. Etong kabayan, no? So, mas matanda siya. 20 years old ako neto. So, 28 years old siyang ganyan. Sabi niya, Krisha, tara, may party dito. Sabi ko, alas 5 ng hapon yun, sabi ko. Masyado pang maaga. Hindi okay lang yan para makarami tayo ng inom kasi bumabaha ng alak dito. Nag-rent kami ng apartment. So, hindi ako pumunta. So, agad-agad. Tumawag siya ulit ng 8:30. Sabi niya, Krisha, nasaan ka na? Medyo marami ng tao. Sabi ko, sige lang, dadaan lang ako dyan kasi nagdilipas lang ako ng oras. So, dumating ako sa venue mismo ng alas 12:30 ng madaling araw. No, kasi wala naman akong balak magstay. Siyempre, pagbibigyan mo lang, may birthday, di ba? So, bati ka lang doon, hello, tas alis ka. Kasi may pupuntahan pa talaga akong party noon. Actually, sa isang bar noon, time na yon. And pagdating ng 12:30, normalan na inom. So, itong nag-invite sa akin, siya yung nagbibigay ng inumin. Siya yung nagbibigay ng pagkain. Normal lang naman, masaya, maraming Pilipino at nagkanta ng happy birthday. Pero mga makalipas siguro ng higit kumulang 1 oras, ang nahuling na nagkamalay na lang ako, na yung lalaking nag-invite sa akin, nakita ko na lang siya, nakapatong sa akin. So yung mukha niya, nasa mukha ko, nasa ibabaw ko siya. Pero wala akong maintindihan, wala akong maramdaman, hindi ko magets bakit yung lalaki nag-invite sa akin, nakapatong sa akin. And then, nag-shut down yung wala akong maalala. Pagkagising ko na lang ay nagising ako na yung pinto, yung dulo ng pinto nasa ulunan ko, nakahiga ako sa malamig na tiles, walang saplot, lahat. Nakita ko ang lababo, nakita ko yung bathtub. And then, nag-black off ulit ako nun. Wala akong maalala ulit. Hanggang nagising ako, sinusuot ko yung t-shirt ko. Pagtayo ko, may nakita akong 2 kama dahil bukas yung pinto at gusto kong pumunta sa kama na yun na parang pagod na pagod yung katawan ko, ang bigat-bigat ko. So sa first time ng buhay ko na pagtayo ko, sabi ko nga kanina, malakas akong uminom. Kaya ko talagang uminom ng mga hard drinks talaga. Pero etong moment na to,
hindi ko mawari bakit para akong lumilipad. Na sa bawat pagtayo ko, para talaga akong lumilipad. And in short, ako ay nalagyan ng sa aking inumin. At ako ay nang walang kalaban-laban. Ako ay 20 anyos pa lang nun. Buti na lang ako ay nakaalis nung time na yon. Bakit? Kasi yung lalaki, pinagsabi na may babae doon, ganyan na hindi naman nila alam na ako nga yun, na pipilahan pa ako. Pero ayun nga, pinilit kong makalabas, pinilit kong makaalis, kahit hindi ko nauunawaan kung ano yung nangyayari. Basta na lang sumakay ako sa kotse at pag-start ko talaga ng engine ng kotse, hindi ko na alam kung paano ko nakauwi sa amin. No, hindi ko alam kung lumipad ba ako, hindi ko na alam. Kasi siguro first time kong maging high nun eh, hindi ko talaga alam, wala akong maano. Basta alam ko na lang, nandun na ako sa gate ng bahay namin, binubuksan ko yun, nakita ko yung mga ate ko, tulog pa sila. Siguro that was 6 a.m. Kasi may pumutok na rin yung araw, 6 or 7 ng umaga. And wala. Natulog lang ako at pagising ko na yon, pumasok na yung mga kapatid ko, kailangan na nila magtrabaho. And doon ko na-realize lahat. Bigla na lang lumabas yung maraming pasa sa katawan ko at parang may hand mark pa nga dito sa aking braso. And hanggang dinuduna ko noon lahat. And doon ko na pinag-chat yung lalaki. Sabi ko, anong ginawa mo sa akin? Ganito, ganyan. So, nag-exchange of messages. Siyempre, wala namang aamin. Sabi niya, ginusto mo rin. So, sabi ko nga sa kanya, pinagmumura ko nga siya. Sabi ko sa kanya, kung ginusto ko to, di sana hindi kita tinatanong kung anong nangyari. Kung ginusto ko to, sana wala akong mga pasang ganito. Kung ginusto ko to, sana hindi ako nasasaktan at hindi ako nagtatanong kung ano ang nangyari. So mahabang diskusyonan, hindi niya inamin. Pero sa huli ang sinabi niya, please Krisha, huwag mong sabihin sa asawa ko. So dun sa mga salita na yun, hindi ko alam kung inamin ba niya o tinatanggi pa rin niya na ginawa niya yun sa akin ng sasapilitan. Sa totoo lang, itong lalaking ito ay mataas yung respeto ko sa kanya kasi alam kong may asawa siya. Pero hindi ko siya nakita ang may jowa, hindi ko nakita ang meron siyang dinidate. So sabi ko sa kanya talaga, alam mo, ang taas ang respeto ko sa'yo. Pero hindi ko alam, may ganun pala siyang balak sa akin. No? So after nun ay, ito yung sa unang pagkakataon. Iyak ako ng iyak nun. Dahil nga, maingat ako eh. Pinaka-list na pwede kong maisip na mangyari sa akin ay ang ako. Pinaka-list yun. Pero yun yung nangyari sa akin. Maniwala kayo sa hindi. Sa unang pagkakataon, ang lakas ng boses na bumubulong sa akin habang nasa banyo ko. Ang lakas. Akala ko nga may tumatawag sa akin. Ang sabi, Krisha, akala ko yung mga nasa movie, mga telenovela, akala ko arte lang yan. Posible pala mangyari yun. Na kinukuskus mo yung mga katawan mo, kita mo lahat ng pasa, kinukuskus mo kasi duming-dumi ka, diring-diri ka sa sarili mo. Tapos maririnig ko yung salitang ka na. Wala akong naging ibang pwedeng gawin. So, mga hapon na yon, naghanap ako ng maraming gamot ng 500 milligrams na antibiotic na alam ko na pag ininom ko to, ay aantokin ako. So sabi ko, subukan ko nga na higit sa isa. So 17 pieces yun at nagpa 500 milligram. May antibiotic, merong mga paracetamol na 500 milligrams. And that time, dahil wala akong kasama sa bahay, malakas yung loob kong, no, siguro yun ang way of escape pag wala na eh. Sino ba yung babaeng gugustuhin na i-take advantage siya? Wala. Habang ininom ko yung mga gamot na yon, for the first time, after 4 years, doon ko naalalang magdasal. Panginoon, patawarin mo ko kung kukunin ko ang sarili kong buhay. Ito sa pinaka mabigat kong binitawan. Handa na akong pumunta ng impyerno. Impyerno kasi hindi ko naman deserve makasama ang Diyos. Hindi ko deserve ang langit. Dahil masama akong tao. Dahil ako yung taong lahat nung masaya ako, walang Diyos. Pero ngayong ako, tsaka ako tatawag sa'yo. Ang demo nandun pa rin yung part ng pride. Alam ko marami ibang nakakaranas din yan. Pero sa oras na yon, siguro sa iba, nung naghihirap na sila, nung sasaktan na sila, ang sinasabi nila, Diyos, tulungan mo ako. Pero ako hindi. I deserve hell. And sabi ko, Panginoon, hindi ko na kaya. Hindi umepekto yung gamot hanggang tumawag yung ate ko. Sabi niya, Krisha, sunduin mo ko dito. So may pagkakataon talaga na wrong timing. No? Sabi ko, sige, susunduin kita. Baka sakaling umepekto yung gamot, sa kalsada akong abutin. Pero hanggang nasundo ko na siya, nakaupo na siya sa sasakyan,
Kita niya na sobrang wasted ako. Ang sabi niya sa akin, bakit ganyan tsura mo? Ang sabi ko pa sa kanya, wala kang pakialam. So, alam niyo ba yung feeling na gusto mong magsumbong kahit katabi mo lang siya? Sumisigaw yung kaluluwa ko sa loob. Sumisigaw ako kasi gusto kong sabihin, pero hindi ko magawa. Iyak lang ako ng iyak. Sumisigaw ako sa loob habang nagdadrive ako, pero hindi ko magawa. Bakit? Alam ko masasaktan siya. Alam kong pwedeng isumbat niya sa akin. Sabi ko sa'yo, ganyan ka kasi. So, better yet, manahimik na lang ako. Pero pagbalik ko sa bahay, walang nakakaalam sa bahay namin. Hanggang sa pagpunta ko sa kwarto, sabi ko, kailangan talaga ako. Kasi hindi ko kayang tanggapin talaga na nangyari sa akin yon. Pero sa pagkakataong ito, may narinig na naman akong boses. Hindi ko nga alam kung nababaliw na ba talaga ako o nag-hallucinate na ako. So itong boses na ito, kakaiba siya. Malakas, pero alam kong nasa loob ko siya. At ang sabi ng boses na yon, anak, kasama mo ko. Lumaban ka. Halos mabaliw-baliw ako nung narinig ko na yon. Hanggang umiyak ako ng umiyak. At doon ako nagkaroon ng lakas ng loob para lumaban ulit. Bakit ako susuko sa laban na ito? Meron akong kasama. And from that day, nagsumbong ako sa ate ko, sa mga ate ko, hanggang sa nagsumbong kami sa pulis. Nagsampa ako ng kaso. 2 araw lang, nahuli yung lalaki. Hindi sa trabaho niya, hindi sa bahay niya. Nagulat na lang ako, tumawag sa akin yung mga pulis doon or private investigators. Ang sabi, nahuli na yung lalaki. Guess what? Saan? Sa airport. Palipad na siya ng Pilipinas. Ganun pala, no, sa ibang bansa, mabilis ang aksyon. Papasok ka agad sa system at pag meron kang kaso na isampa sa tao, lalabas siya sa buong immigration ng UAE mismo. So from there, kinulong siya. Ito yung pinaka-nakakapagtaka. Akala ko makukuha ko na yung hustisya. Lahat ng kapatid ko, bayaw ko, nalaman na yung storya ko. Nung pumutok yung balita na yung lalaki na kulong, pumunta ako sa mga barkada ko. Nakasama ko sa inuman, nakasama ko sa kasiyahan, sa, alam mo yun, sa akala ko hirap at ginhawa. Pero ang naabutan ko, hindi kami naniniwala, Christian, na magagawa sa'yo yan. Mabuting tao yun. Hindi kami magagawa na ginusto niya yan. Baka ginusto mo yan. Maraming panghuhusga, kahit kita na nila ang mga pasako sa katawan ko. Marami nagsabing ginusto ko din. Marami nagsabing hindi magagawa. Ang nakakalungkot dito, yung mga kaibigan ko na kasama ko sa inuman, kasama ko sa saya, sila pa mismo ang bumatikos, sila pa mismo ang humusga sa akin. Pero yung pamilya ko na pilit kong tinatakasan, nilalayuan, dahil mas masaya ako sa barkada ko, sila pa mismo yung wala akong narinig na panunumbat, sila pa mismo yung narinig kong nandito kami, kasama ka namin. Paano ko naka-recover sa mga moment na yon na mahirap? Ako po ay dumaan sa matinding trauma. Iiyak hanggang umaga, hanggang gabi. Inuuntog ko yung ulo ko. Dahil na voice out ko na siya. Sinusuntok ko yung wall, pinagpupunit ko yung damit ko, lahat. Dahil walang naniniwala sa akin. Ang pinakamasaklap nun, barkada mo pa. Yung mga taong nakakasama mo pa, pinagkatiwalaan mo. Yun yung pinakamasaklap sa akin. So, hanggang iiyak ako mula umaga hanggang gabi. Mahihimatay na lang ako. Bubuhatin ako, pero pag nagising ako ulit, doon ako umiiyak. Na-trauma ako, hindi ako nagpapahawak agad-agad sa lalaki. Hindi ako nagpapalapit. Maraming traumang nangyari sa akin. Pero, makalipas ang 3 buwan, hanggang napunta ako sa isang community. May mga community sa ibang bansa, simbahan, no? Lumaki akong isang Kristiyano talaga. Pero, alam niyo yun, exploring life. Ang ugat naman na ito, hindi dahil masamang tao ako. Kundi dahil, hindi naman masama yung magulang ko, kundi dahil nagtanim ako ng sama ng loob sa mga magulang ko. Nagrebelde ako. Bakit? Bunso ako eh. Dapat maayos yung buhay ko. Bunso ako eh, dapat nag-aaral ako. Bunso ako eh. Dapat ako yung pinoprotektahan. Pero ang nangyari, ako ang nadehado. Ako ang nakawawa. Ako ang kailangan mabuhay. Bumuhay sa kanila, mabuhay ng malakas para bumuhay pa ng mga taong umaasa sa akin. Hanggang 3 months, prosecutor's office, nakita ko yung lalaki, nakaposas, nakatingin sa akin. Nanginginig ako sa galit, sa awa at sa lungkot. Dahil alam ko namang mabuting tao pa rin naman siya. Hindi niya ginusto yun. Siguro nakagamit ng sobrang gusto niya sa akin. Kasi alam niya hindi ko siya papatulan kasi may asawa siya. Baka ginawa niya yun para makuha niya talaga. No?
So, nung nakita ko yon, halo-halong emosyon ang nakita ko. Hanggang pag-uwi ko sa bahay, doon ako umiyak ng umiyak. Kasi hindi ko alam kung makaka-relate kayo dito. Yung nanginginig yung laman mo. Yung wala kang peace, hirap ka pa rin makatulog. Kahit sabi mo may community nang tumutulong sa'yo, kahit may simbahan na, kahit bumalik ka na sa pananampalataya mo. Pero iba pa rin pala pag may daladala kang tinik, no? Laban sa kapwa mo. At sa oras na ito, dito ko natutong simulan magpakumbaba. Ito na yung simula ng paghilom ng sugat sa akin. Alam mo ang totoo doon, wala naman akong psychologist na tinakbuhan. Wala namang kahit pastor, kahit ang mga tao na tinakbuhan. Isa lang naman ang tinakbuhan ko. At yun yung alam kong makakatulong at makakabigay sa akin ng tunay na kagalingan at kalayaan. At yun yung ang Diyos. Tinanggap ko siya muli sa buhay ko, si Jesus, bilang Diyos at tagapagligtas ko. Nagpakumbaba ko, inamin ko lahat ng kasalanan ko. Sa maliwala at kaysa hindi, sabi ko, wala na akong ibang pwedeng maging rason, wala na akong ibang pwedeng maging solusyon, kung hindi ito lang. Kasi Diyos lang naman talagang makakatulong sa akin. Diyos lang naman talaga ang pwedeng umunawa at talagang magligtas para sa akin. At sa pinakamahirap sa akin, akala ko ang bumalik sa pananampalataya ko sa Panginoon. Kung hindi, ang patawarin ang sa akin. Nagawa ko ba magpatawad? Sa awa ng Diyos, nagawa kong patawarin siya sa ayaw at sa gusto ko. Kasi nga sabi nga ng Diyos, sino nga naman ako para hindi magpatawad? Kung ang Diyos nga nagpapatawad at paulit-ulit tayong pinapatawad, sino naman ako para hindi magpatawad? At habang nagsasabi ako ng mga pangalan na dapat kapatawaran ko o patawarin ko, sabi ko, Panginoon, sino pa yung dapat kong patawarin? Dito ako nagulat at hindi ko inaasahan. Patawarin ko ang sarili ko. At dito ako mas nahirapan. Kasi na-realize ko, o nga no, ang unfair. Bakit ang hirap kong patawarin yung sarili ko? Kasi bata pa lang pala ako. At sa lahat na nangyari na yon, ang tunay na may kasalanan, hindi naman sila, kundi ako. Dahil ginusto ko ang mga desisyon na ito. Tinayuan ko, pinuntahan ko, lahat ng pagsisisi, lahat ng galit, nasa sarili ko. Nahirapan ako magpatawad ng sarili ko. Hanggang natutunan kong patawarin ng sarili ko. Kasi ang tunay na kalayaan pala ay hindi ang pagpapatawad lang sa iba, kundi ang pagpapatawad sa sarili mo. Hanggang sa, sabi ko, kung talagang napatawad ko na itong lalaki, gusto ko ng ebidensya. Kasi ganun akong tao eh. Alam nyo ba, nakapagpiyansa siya. Nung nakapagpiyansa yung lalaki, nagkita kami sa prosecutor's office. After 2 days. So, dito inasahan ko, kung yung unang pagkikita namin, nanginginig yung laman ko. Dito, nung unang pagkikita namin ulit, mga siguro 2 meters away or 3 meters away lang yung layo namin. Hanggang nagkaanuhan yung mata namin, nag-meet yung mata namin. Na-realize ko, nang tumungo siya, sabi ko, parang napatawad ko na siya. Bakit? Wala nang gigil, wala nang galit. Alam mo, kaya ko na siyang tignan sa mata, pero siya hindi niya akong kayang tignan. Alam niyo pala ang pagpapatawad ay minsan na nakakabaliw. Dahil alam mong napatawad ka ng Diyos, napatawad mo yung sarili mo at napatawad mo yung kapwa mo. Nakakabaliw siya to the point na pumunta ako sa reception, sabi ko, pwede ko bang i-withdraw yung case? Sabi sa akin ng Arabo, are you crazy? Bakit ka ba't mo i-withdraw? Hindi ko naman pwede ma-explain sa kanila kasi grabe napatawad ko na siya. Hindi. So yung akala kong ganun-ganun lang kadali, hindi pala. So hanggang nagtuloy-tuloy yung kaso, ito yung matindi. Dahil siya ay nakapiyansa na, malaya na siyang lumabas. Nag-sorry ba yung lalaki? Hindi. Dahil nga nagdadrive ako, sa lahat ng pagkakataon, nung nag-go na yung sasakyan, nakastop kami, siya yung patawid. Ito yung matindi. Sabi sa akin, may boses talaga. Yan, sagasaan mo yung lalaki yan. At sa unang pagkakataon, gusto ko talaga, buti na lang naka-neutral ako. Pero hindi. Lahat ng mga nasa sa likod ko sa sakyan, binubusinahan ako. Kasi wala, umiiyak na ako eh. So parang nag-hyperventilate na ako, lahat na umiiyak na ako. Hanggang hinarurot ko yung sasakyan, nag-park ako. Sa unang pagkakataon, lahat ng mga boses na demonyo sa utak ko, sa tenga ko, nung sinasabi ng mo yung lalaki na yun, hindi nga deserve mabuhay. Manyakis yun. Ang sinabi ko dun sa boses na yun, pinatawad ko na yung lalaking yun. At kung pinatawad ko na siya, hindi ko siya sasaktan. And habang sinasabi ko, alam mo, habang sinasabi ko yun, para kung sinasaksak yung sarili ko. Sino ba naman magbibigay ng pangalawang pagkakataon? Sino magpapatawad? Sa isang lalaki, kinuha ang lahat. Paano kinuha ang lahat? Nawalan ako ng trabaho.
Hindi alam ng magulang ko na ako. Tinago namin to sa kanila. Nawalan ako ng kaibigan. Parang ako na lang mag-isa. Pero sa kabila ng lahat, natuto pa rin akong magpatawad. Hindi natapos doon. Hanggang August 24, 2011, pumunta ako ng Supreme Court. Wala akong abogado, siya may abogado. Ako wala. Kasi nagtitiwala ako sa prosecutor office sa UAE. Paglalaban nila ako. Kasamahan nila ako. Pero dumating ang August 24, 2011 sa Supreme Court at doon ko nalaman ang hatol sa amin. At ang hatol sa amin ay 6 months sa pagkakakulong. Pati ako ay nakulong sa Al Awir Central Jail nang walang kalaban-laban. Paano? Nabaliktad ako sa kaso. Na dapat victim, pero naging second accused na. Dahil sinabi ng kabilang kampo bilang ganti kay Krisha, para hindi maging lifetime ang itong lalaki, sabihin natin at sinabi nila na ako ay isang consensus daw yung nangyari sa amin. Naniwala ang korte dahil may abogado sila. Wala akong kalaban-laban at hindi ko na pala alam, gano'n na pala ang kaso ko. Hanggang sa ako ay nakulong sa Al Awir Central Jail. Pero dahil napasok yung appeal ko, nakalabas din ako nang wala sa 24 hours. So 23 hours and 45 minutes lang akong nakulong dahil nakapasok yung appeal ko. Hanggang nilalaban ko, appeal ako ng appeal. Ang lalaki na ito ay binuno niya ang 6 na buwan sa pagkakabilanggo at siya ay na-deport. Pero ako nilalaban ko. Bakit ko nilalaban? Ang UAE or Dubai, doon ako lumaki. Doon ako namulat. Doon ako natutong mangarap. Doon ako nagkaroon ng trabaho. At hindi ko maiisip kung uuwi ako ng Pilipinas, ano ipapakain ko. Hindi naman ako nakatapos ng college. Wala naman akong degree. So dito ako sa Dubai. Dito ako tatanda, magtatrabaho. Nilaban ko ang stay ko sa UAE. Hanggang sa nakalimang appeal ako, lahat rejected. 2012, March, lumabas ang final verdict sa akin. 1 month imprisonment with deportation. Pero guess what? Hindi ako sumuko. Hindi ako sumipot sa Supreme Court. Ano nangyari? Naging wanted naman ako. So sabi ko nga, grabe ang buhay ko, no? Yung bansang kinalakihan ko ngayon, kailangan ko magtago. Kailangan ko mag-ingat. Kasi nasa watchlist ako nun. So ang buhay ko nun ay bahay, simbahan, bahay, simbahan. Walang trabaho. Nag-aambag-ambag ang mga ate ko, ambag-ambag ang mga kasama ko sa simbahan para may padala ko sa magulang ko. Bakit? Hindi alam ng nanay ko at ang tatay ko na ako ay ganun ang sitwasyon ko. Ang alam nila, maayos nagtatrabaho ako. Kasi ang bala ko, personal kong sasabihin sa kanila ang nangyari sa akin. Hanggang sa nilalaban ko lahat, naging wanted ako. At talagang this time, sabi ko, sige, obedience. Nangusap sa akin ng Panginoon. Kailangan mo sumunod. Hindi pa ba ako sumusunod sa iyo, Panginoon? Nagbabasa na ako ng Biblia, nagsisimba na ako, nagbago na ako ng buhay. Hindi pala ganun. Kasi ang pagsunod pala, hindi dapat sa term mo, sa gusto mong paraan. Ang pagsunod sa Diyos, yung pagsunod sa kalooban niya. At ano ang kalooban niya? Magtiwala ako sa Kanya. Magtiwala kahit hindi ko nauunawaan. Magtiwala kahit hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa akin. January 29, 2013. Hindi ako nahuli, pero ako mismo ang sumuko sa Supreme Court. Handa na akong magpakulong. Handa akong harapin kung ito talaga ang kalooban ng Diyos. Handa akong harapin yan. Handa akong magpakulong, handa akong magpa-deport, at handa akong umuwi sa bansang Pilipinas kung saan naman talaga nararapat ako dahil ako ay isang Pilipino. Isang buwan ako nakulong sa Al Awir Central Jail. And believe me or not, isa yon sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko, ang pagkabilanggo. Kasi ang totoo nito, sa loob ng bilangguan, doon ko natagpuan ang tunay na kalayaan. Sino ba yung kalayaan na yon? Hindi naman yung malaya sa labas ng rehas eh. Yung tunay na kalayaang nalatagpuan ko ay kay Kristo yun. Doon ko natagpuan na yung purpose ko. Marami akong taong nakausap doon. Marami akong taong nabahagian ng patotoo ko at ng bagong pag-asa. Hindi ko nga namalayan isang buwan na ako nakakulong eh. Hanggang sa na-deport ako dito sa Pilipinas. Hanggang pagdating ko dito sa Pilipinas, sa airport, wala pa rin kaalam-alam yung magulang ko na ako ay gano'n na nangyari sa akin. No? So dito, sabi ko, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Hindi ko alam kung may trabaho ba, mag-aaral ba ako. Pero one thing is for sure, alam ko may dahilan ng lahat bakit nangyari sa akin yon sa Dubai.
So as an OFW, I can say na hindi madali maging overseas Filipino witness. You are a witness kung ano ba talaga ang paghihirap ng bawat Pilipino kababayan natin. Naging witness ako ng paghihirap, pagsaya, pagkabaon, at pag-aasenso ng bawat Pilipino. Kaya nandito ako sa Pilipinas ngayon, fulfilling my purpose. My purpose, not just as a woman, but as a purpose of why I am created. I am created with a purpose and for a purpose. So, ang bilangguan na dapat na meron akong takot at trauma. Alam nyo ba, naglakas ako ng loob. Namamahagi ako ng patotoo ko at salita ng Diyos. Unang-una sa New Bilibid Prison. So, dapat traumatize ako doon, no? Bilangguan. Pero hindi. Alam niyo po, bawat pasok ko ng bilangguan, mas nakakaramdam ako ng paggaling, alam mo yun, at kalayaan. Bakit? Ngayon ko na-realize na hindi lahat na nabibilanggo, hindi lahat na nakakulong, totoong convicted. Marami sa amin ang inosente. Marami sa amin ang pinain. Marami sa amin ang hinusgahan. Pero naniniwala ako, may kasalanan ka o wala, pag nabilanggo ka, meron ka pa ring pag-asa para magbago. Pag-asa para ituwid ang mga pagkakamali mo. So, umuwi ako dito sa Pilipinas, nagkaroon ng bagong pag-asa. Nag-aral ako sa isang Bible school. Ayoko, hindi ko pinangarap maging pastor. Hindi ko naman pinangarap lahat. Pero eto ako ngayon, who's giving hope and healing to every woman and men out there na takot magsalita. Takot baka walang maniwala. No? Pero paano nalaman ng magulang ko? Eventually, after 2 years, 3 years, nalaman ng magulang ko. Masakit sa kanila, malaman ng katotohanan. Masabi pa nga ng nanay ko, kung nabuntis ka pa nga, mas tanggap namin eh. May blessing yun, di ba? Ang nanay ko po maraming connection sa Dubai, ng mga pulis, lahat. Pero bakit ako? Hindi niya man lang natulungan. Maraming question sa magulang at tatay ko. Pero isa sa pinakamasarap na matanggap sa magulang ko na nagtanim ako ng sama ng loob, na yung tatay ko humingi ng tawad sa akin. Bakit? Sabi niya, anak, patawarin mo ko. Wala kasi ako sa mga tabi mo para ipagtanggol kita. Bilang anak na nagtanim sa kanila ng galit, puot, lahat yun, nakalaya ako. Kasi madalas sa isang magulang, mahirap magsabi ng sorry. Madaling magsabi ng I love you. Pero pag nagsabi na ng sorry ang magulang mo, matindi ang pagmamahal niyan sa'yo. Kaya ngayon po, ay hindi naging madali ang buhay ko, hindi naging masaya, pero masasabi ko, naging worth it siya. Salamat dahil nabigyan ako ng pagkakataon, pangalawang pagkakataong mabuhay, hindi lang para itama yung mga mali, kung hindi para magbigay ng pag-asa sa mga taong nakakaranas din nito. And ngayon, nagagamit yung storya ko sa iba't ibang tao sa buong Pilipinas at pwedeng sa buong mundo. Hindi dahil kawawa ako, kundi yung storya ko pwedeng maging pintuan para sa iba, para magkaroon sila ng bagong pag-asa, bagong buhay, at bagong pangarap para sa kanila. Kaya, hindi naging madali. As an OFW, right now, andito ako sa Pilipinas, hindi lang para magtrabaho, kundi para kumausap at makakilala ng mga tao na takot pa rin magsalita, takot pa rin humarap sa madla dahil walang maniniwala. Pero sinasabi ko nga kung manonood man na ito, isa ako sa maniniwala sa'yo. Hindi ka dapat matakot at hindi ka dapat mahiya. It's time for you to speak up. May balak pa po ba kayong mag-OFW po ulit or for good na po kayo dito sa Pilipinas? Actually, sa Dubai, ang status ko dun, naka-blacklisted ako. Pwede naman siya mabura, kaso kailangan bayaran mo, no? So, hindi siya yung automatic mawawala. Personally talaga, gusto ko makabalik sa Dubai. Kumbaga, not as an OFW. Pero, alam mo yung human justice para sa akin. Makatapak lang ako sa UAE ulit. Para sa akin, nakuha ko yung hustisya na gusto ko. So, ayan siya. Pero kung tatanungin ako kung mag-OFW, kung magtatrabaho sa ibang bansa, hindi na. Kasi na-realize ko
na dito sa Pilipinas, kahit 100 pesos, 100 pesos lang yung laman ng bulsa mo, kahit mahirap ang buhay, masaya. Siguro may contentment. Unlike pag nasa ibang bansa ka, kailangan lagi mo ipoprove yung sarili mo. Dito kasi okay lang magpakatotoo. At mas mahal ko at mas masaya ako ngayon dito sa Pilipinas. Maganda pala talaga. Masaya, maganda at mas lalawak at mas matututo kang mangarap dito sa bansang Pilipinas. Ay gusto po ba kayong sabihin sa mga tao po na ibabalak po na may pagsapalaran po? Kung ikaw ay single, no? Kung ikaw ay single at gusto mo pa talagang mag-explore, i-maximize mo yung singleness mo. At kung ikaw talaga gusto mong pumunta sa ibang bansa, pero ito lang yung tandaan mo, ang pag-iibang bansa ay hindi lang para maging aesthetic ka. Pang magandang suot, magandang background, masabing na sa ibang bansa ka. Kasi ang totoong buhay sa ibang bansa ay mahirap. Kailangan malakas yung loob mo at matibay. At alam mo yung purpose mo bakit nandun ka. Buo yung loob mo na para magkatrabaho ka, hindi lang para mangarap para sa sarili mo, kundi para sa mga magulang mo. And that's for the single, no? So, maganda siya hanggat single ka, explore mo lang ng explore. Pero sa mga may asawa na nagbabalak mag-ibang bansa, marami kasing nag-iibang bansa, hindi ko naman sinasabing lahat. Ay, maraming nasisira ang pamilya. Hindi dahil nagkakaroon ng iba sa ibang bansa, although nagkakaroon din naman. Pero nagkakaroon ng lamat ang relasyon, no? So, ako, marami na ako na-witness niyan. Marami akong kilala na magulang nila nasa ibang bansa. Pero hindi kasi madali. Kasi pag mag-iibang bansa ka, kailangan buo ulit yung loob mo na kahit anong trabaho, dito ang ganda ng posisyon mo. Pagdating doon, wag mong asahan na mas mataas ang posisyon mo. Kasi lahat sa ibang bansa nagsisimula sa wala. At kailangan kung dito, matibay na ang loob mo, pagdating doon, mas magiging matibay pa. At kung may pagkakataon pa, kung malakas ka, mag-ibang bansa. At advice ko po, kung ikaw ay may asawa, maganda, dalhin mo yung pamilya mo doon. 'Di ba? Paano yun? Mahirap? Opo, mahirap. Pero kung ang kikita, ito yung mindset, no? Kung ang kikitay mo sa ibang bansa ay pareho lang sa Pilipinas, bakit ka pa lalayo? Bakit ka pa lalayo sa pamilya mo kung kaya mo namang gawin dito? Pero kung ikaw ay may pangarap, kung gusto mo talaga manirahan sa ibang bansa, and you just have to be bold enough, courageous enough to fulfill your dreams. And wala namang masama doon. All you just have to do is to have a very resilient, courageous heart para pagdating doon sa hirap at ginhawa, hindi mo maisipang bumalik at sasabihin, ang hirap pala sa ibang bansa. Dahil mahal po ang ticket. At hindi biro ang magkaroon ng visa. At hindi rin biro ang makalabas sa sarili mong bansa. Gusto niyo pa ba makarinig ng ibang OFW stories? Kung oo, i-comment nyo lang yan dito sa aming channel at huwag na huwag nyong kakalimutan na i-like at i-share ang aming mga videos.